Evening po. Wait lang, naririnig niyo ako? Ay, Yes, hello? mentor. Ayan. Hi, tita. Thank you po, Coach Shirley. Tama ba? Coach Shirley for your introduction. Yan. Grapes po, tita. Grapes. Ubas. Fruits talaga. Yan. Ayan, una-una po, I would like to thank Mentor Trina for inviting me tonight. Um, Na-impluwensya niyo si Mentor Trina last time. I-invite daw ako sa Core Edge. Pero ako excited ako, no, to meet new people. Kasi actually, every time na nai-invite ako ng ibang team, kasi I'm from Team Intensity. So, I was invited sa Frontier before. And nakakatuwa lang, no, na every time kasi na nag-share ako ng story ko, like ng story ko, no, sa team namin, sa downline ko, sa line ko, sa team namin. Siyempre nakakatuwa kasi it makes your story or your journey more valuable kasi hindi lang ikaw yung hindi lang ako nag-benefit, but also the people sa audience ko, sa team namin. But the moment I was invited sa Frontier, parang masabi ko, mas grabe, mas lumala, marami pang, mas na-extend pa yung natutulungan ng journey ko. Tapos ngayon nasa Core Edge naman. No? So I feel blessed. I feel honored actually, no, to be invited, no, to be part ng sana may matutunan kayo tonight. I hope there's something I could contribute sa inyo tonight. I'll do my very best, no, na maging magaling tayo sa skill na ituturo ko tonight. And at the same time na meron din kayong lesson or values na makuha from my story kahit short lang. So minsan, I'm an introvert actually. Kaya lang, ang introvert, pag nabibigyan ng time na magsalita, napapahaba. So, pakinalang, Mentor Trina. No? Kaya sabi ko, Mentor, paano ko magagawin yung 1 hour? So, ayun. So, excited po ba lahat? Nakita ko naman kanina, no? Excited lahat. And I'm also excited. And let me just share my screen po. So, ako naman po, I'm here currently nasa Makati office ako dito sa Yusana, sa 9th floor. Ayan. So pakilala lang po ako, no? I'm Vanessa Oporto. Um, Medyo hindi pa ako masyadong familiar sa mga nandito sa atin. Pero, ayun. Pero I'm Vanessa Oporto po, but you can call me Grapes, so Ubas. I've been with you sana for 15 years na. So I started 2010, October 16, 2010 when I started. So ano na kami, part na kami ng mga ng pillars. Diba? Sobrang matagal na din. So before Usana, I was working sa call center. Tapos before naman sa call center, I had a business sa province. So I'm from Bicol po, Naga City. Kung meron man ditong taga Bicol. No? And nung na-invite ako sa Usana, actually, I was really looking before ako na-invite, mga siguro a year or 2 years before ako na-invite, naghahanap na talaga ako ng something to do on the side. Kasi I've been working sa call center for 6 years, graveyard, maliit lang yung sweldo. Although masaya naman sa work, pero dadating yung time na yung income hindi na masaya, na you know for yourself, you have to do something about your situation. Kaya lang ang hirap din, no? Meron po ba dito mga nagwo-work pa ngayon na nagpa-part-time pa sa'yo sana? Ayan si Tita Shirley nagwo-work pa. Ayan, galing siya sa work kanina, 'di ba? So 'di ba po ang hirap din minsan, nagwo-work ka, si Coach Joylyn, nagwo-work ka naman, tas alam mo sa sarili mo hindi na din enough yung kinikita mo and hindi mo na deserve. Yun na lang, hindi mo na deserve yung income na pinagpapaguran mo. Na napapaisip ka talaga, ano kayang pwede pang gawin, no? Na para makapagdagdag ng additional income. Pero hindi rin madali na makalipat agad or makapagdagdag ng additional income. Na, alam mo yung ako kasi may pagkasigurista din po ako. Gusto ko ng part-time or gusto kong makalipat sa ibang company na higher ang sweldo ko. Pero ayoko yung hindi ako sure sa lilipatan ko. Kasi pag nag-transfer ako sa ibang company, halimbawa nag-apply ako, mag-undergo ka pa din ng OJT, hindi pa sure kung ma-regularize ka. So, sabi ko, ang hirap naman. Kaya nung na-invite ako, ito po si SJ De Rivera.
Siya yung sponsor ko. So, office mate ko siya before sa call center. Nasa English account ako, nasa bilingual account naman siya. So, English, Spanish. So, na-invite niya ako because of the word business. The reason why nag-work po ako sa call center, it is because ang goal ko lang makapag-ipon ng capital for a business. Kasi before ako nag-call center, naghawak ako ng maliit na hardware sa Naga City. I grew up with a family na puro mga negosyante. So, ang mindset ko is, the money is sa business lang, hindi sa employment. So, hindi masyado uso sa amin yung work. Okay, so, nung sinabi niya nung sabi ko, I was really interested. Kaya lang, sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, tingnan mo lang. So, we came to a point na parang sabi ko, ba't ayaw niya sabihin kung maganda ito sasabihin niya? Kasi maganda. Pero yun yung part kasi ng training yun. Huwag mo na sabihin niyo sana, huwag mo na ganito, ganyan. So, niligawan ako ng 2 weeks ni SJ. Hanggang sa pinagbigyan ko na lang talaga siya. And I was really grateful no, for SJ na makulit siya. Kasi may mga guests talaga na kailangan din kulitin. So in short, nag-meet up kami October 16, 2010. Saturday yon. Galing pa ako ng work, puyat pa ako, wala akong tulog. Pero sabi ko, sige, para matapos na to. And hindi ko alam na yung pupuntahan ko pala na yun na yung magpapabago din talaga ng life ko and ng family ko. Medyo cliche siya at pakinggan, pero nangyayari kasi talaga na kayang baguhin ng Yusana yung buhay mo. But you have to allow Yusana muna to do that for you. And para mangyari yon, you also have to do your part. No, tayo nandito, mga Yusana brand partners na tayo, hindi naman siya nagsa-stop na nag-decide ka, brand partner ka na, mayaman ka na agad. So there's a process to that. Okay? So this is SJ. No, ito yung life ko before Yusana. So 6 years akong grabe, tulog ako na umaga, gising ako ng gabi, na iba pa rin yung tulog ng gabi. Iba pa rin yung normal life. Alam niyo kung bakit na mas na-prove ko na hindi talaga healthy yung katawan ko. Nung bago ako sa Yusana, syempre na nag-take ako na product natin sa Essentials. Ang naging unang healing reaction ko sa Essentials, inaantok ako. So nakita ng Essentials, ay, kulang na kulang sa pahinga at tulog tong tao na to, paantokin natin. Kaya ibinago ko yung oras ng pag-take ko ng Essentials. So this was my life. Magkakatabi kami madalas sa mga teammates ko, nagko-calls. Masaya naman, hindi naman ganun ka hirap yung account namin kasi ano lang siya, 411 Director Assistance and Customer Service. Tapos pag lunch break, magkakasabay din. 5 minutes lang yung mga differences ng lunch break namin. Eh ako pa naman, ang love language ko is quality time. Kaya ito, masaya ako dito. Kahit tumagal din ako ng 6 years. Okay, so may mga team building din. Yun yung sabi ko kanina, na masaya sa work, but dadating yung time na hindi na pwedeng puro saya. Especially kung nagiging breadwinner ka na. Ganun pala yun sa family. Pag may nag-work, automatic breadwinner ka na. So I started working at the age of 21. Na-invite ako sa Yusana at the age of 28. So before naman po ako nag-call center, ito yung life ko. Hindi ito exactly yung tindahan ko, pero parang ganito yung setup niya. So hardware siya, mali. Alam niyo naman sa province, di ba? Uso yung mga ganyan, hardware. So yan yung work ko. So yan yung business ko before, after college. So sobrang tipid yan kasi alam niyo naman sa negosyo, masyadong maraming labas muna, maraming puro palabas. So sobrang tipid namin. Ako po yung owner niyan, ako yung manager, ako yung cashier, ako na rin po yung sales lady. So may isa lang akong boy, taga-buhat ng semento at saka ng plywood. Diba? So para makatipid, isa lang yung empleyado. So that was my life before Yusana po. So I started 2010. So syempre lahat tayo, walang nag-start dito sa Yusana na diamond agad the next day, gold agad the next day. So I started po na walang downline. So ang downline ko po, nakikita niyo sa picture, mga papel. Mga imaginations pala yung mga downlines ko. So at the first convention namin to, this was first week of November 2010. Wala pa akong downline nito. Kaya tingnan niyo, di ba? Zero downline, zero income. So nag-start ako October 16, 2010. Kung titingnan niyo po yung income ko, November 26. 1 month, more than a month after. So, nung nag-start ako sa Yusana, yung excitement ko sobrang taas. Kasi right after the presentation, hindi ko na pinag-isipan ng Yusana kung gagawin ko siya. Nag-decide ako right there and then. In MDO ako, puyat na puyat ako umuwi. Tapos,
Monday, may guest ako agad. First week, dami kong guest, walang nag-join. Second week, ang dami kong guest, walang nag-join. Third week, fourth week, ang dami kong guest, walang nag-join. Yung excitement level ko na sobrang taas when I started, alam nyo na, bumababa. Kasi yung expectation, hindi na mimit na yung reality. So, nandun na yung point na, tama ba itong ginagawa ko? Ano ba itong ginagawa ko? Yung decision ko, naglabas ako ng pera. No, ang liit ng sweldo ko. Tapos naglabas ako ng 12 pairs ng essentials, 3 business center. Tapos 2 months ko na sweldo yun sa work. 'Di ba? So, nandun ka sa point ng life mo na kini-question mo na kung ano yung kung tama ba yung ginagawa mo. Kasi sabi sa Complan, weekly commission. Pero bakit nakikita nyo dito sa harap nyo, no? Monthly commission yung nangyari sa akin. Tapos once a month lang yung income ko. So, hindi siya naging madali. Excited, yes. Malaki ang potential, yes. But for me, because of my personality, din, hindi siya naging madali. Hindi ako magaling magsalita, hindi ako magaling sa tao. I don't have any social skills. Kung hindi mo ako lalapitan, hindi kita kakausapin. Eh, opposite nun yung kailangan natin gawin sa sana. Tama. Pero may training. At ang maganda dun, may mentor, may upline, may coaches na taga-push, taga-remind, taga-boost ng confidence. Alam niyo po ba, sabi ko nga, wala akong believe, kasi mababa yung confidence ko that time. Wala akong believe sa sarili ko. Pero alam nyo, sa sobrang eagerness ko to be successful, and I wanted to be true, yung 180-degree na life change sa akin. Sabi ko, gusto ko maging successful, hiramin ko muna yung belief ng upline ko sa akin. Yung upline ko naniniwala sa akin, sige, maniwala na lang muna din ako sa sarili ko. Because I wanted to be successful. Hindi ko na maisip yung sarili ko, or hindi ko na makita yung sarili ko na babalik ako sa lifestyle ko before. Nahirapan ako first few months ko sa sana. Pero ito yon. Nahirapan din ba ako the last 6 years of my life sa call center? Yes, and I cannot see myself anymore na babalikan ko yung lifestyle na yon. Umattend ako ng training, sabi ba naman ng speaker, hindi lahat sa inyo dito magiging successful. Sabi ko sa isip ko, hindi ako part nun na hindi ako magiging successful. Hindi ako papayag na hindi ako maging successful dito. Even if ang dami kong hindi kayang gawin. Kasi ang Yusana, buti na lang, hindi niya tinitingnan yung hindi mo kayang gawin. Ang tinitingnan ng Yusana ay kung gaano kalaki yung pangarap mo sa buhay mo, for yourself and for your family. Okay, so dumadating yung time, nagkaroon ako ng self. Kasi inupuan ko din yung sarili ko, ano bang kulang? Ano ba bang dapat gawin? So doon ako nakita yung sarili ko, hindi ako magaling magsalita. Alam mo, hindi ka madaldal. Takot din ako mag-present. Alam mo yung pag may fear ka, wala kang fear. Totoo talaga yun eh. Narinig niyo na ba yun? Pag may fear ka, wala kang fear. That happened to me. Takot na takot ako mag-present kasi I have anxiety eh. 'Di ba? So, makikita niyo dito, no, 4 months akong sharer. 4 months akong sharer, tapos once a month lang yung income ko. And hindi ko siya na-appreciate. It is because I invested 30,000. No time namin, 15 years ago, no? 3 business center, 12 pairs of essentials. That's 12 pairs of essentials. 30,000 pesos. Sabi ko, wala naman akong problem na i-move yung products. I have the product, na move ko naman siya. Mayayaman naman yung tito-tita ko. Tapos yung mga office mates ko, tinitingaan ko sila. I don't have any problem with moving my product. Pero ito yon, hindi ko kinoconsider na income yung retail profit. Ang kinoconsider ko lang na income, yung income based sa commission and sa bonuses. Kaya itong nagsishare ako, once a month na nagsishare income ako, hindi ko to na-appreciate. Pero sabi ko nga, looking back, no, kaya naman kasi share to because yung galawan ko, pang ganito lang din, pang once a month na share sa income. Kaya. So ano pa bang kailangan i-improve? Ano pa bang kailangan gawin? So doon ako nag-start mag-present, doon na din ako natutong magsalita, makipag-usap. Dati, grabe training ako ng upline kasi Mentor Rich. Isa lang muna, kausapin mo. 2, hanggang sa crowd na. Sa umpisa takot. May mga bagay tayo ditong gagawin na first time natin gagawin.
Pero you have to remind yourself na everything that we do sa'yo sana, lahat yan may balik. When you attend training, kahit hindi mo kakilala, you're here. 'Di ba may balik yan. When you invite, whatever you do, when you attend convention, whatever you do nyo sana, may balik yan. Nung 1 month ako, I supposed to be dapat magsa-stop na ako sa'yo sana. Kasi wala talagang result. Pero sabi nung upline ko, Grapes, computein mo lahat ng nilabas mo sa'yo sana, yung enrollment mo, yung subscribe and save mo, trainings mo, lahat. Yung panlibre mo sa guest, ibabalik yan sa'yo ng Usana. And it happened. 9 months after it happened. Diba? So maraming mga challenges na may encounter ka sa Usana. But gusto kong i-emphasize na challenges are part of the process. Pag may nagjo-join sa'yo sa Usana, that's part of the process. Pag nag-income ka, that's part of the process. Pag hindi ka nag-income for the week, that's also part of the process. Pag na-reject ka, that's part of the process. So you have to embrace the process mo. Na, kasi ako medyo dati, especially before, sobrang pinipersonal ko din talaga na pag nireject ako ng guest ko, feeling ko ina-atake yung personality ko, ina-atake ako sa personal. Kasi sabi ko, gusto ko lang naman siya tulungan. Di ba? May gano'n, ka-genuine ka, gusto mong tulungan yung tao. Tapos yung balik sa yung treatment sa'yo na parang ini-scam mo siya. Di ba? Gano'n. Pero we have to remind ourselves no, na may mga sariling personal issues din yung mga guests. Not everyone are going to join you sana, but hindi naman tayo after doon sa mga taong hindi pa magsa-start. We are after those people na gusto na mag-start at nangangailangan, nakagaya ko. Okay, so isa sa mga weaknesses ko talaga before, etong closing techniques. Kasi nga, sa closing, kasi ganito, nung nag-start ako sa Usana, sabi kasi ng upline ko, Grapes, mag-invite ka lang, kami nang bahala. Yun naman yung nasa isip ko, mag-invite lang, upline ko na bahala. Sila, mag-present sila lahat. Since ako, on the spot ako na nag-join sa Usana, wala masyadong closing na ginawa sa akin. Ine-expect ko din na yung mga i-invite ko sa Usana, nakakausapin ni Mentor Rich, hindi ko na kailangan i-closing. Dapat sa kanya pa lang, join na. Yun naman yung iniisip ko before. Kaya lang, syempre, hindi naman lahat mag-join na sila lang yung kumakausap. And most probably, no, siguro higher yung percentage na may mga nag-join sa'yo sana because of you. Ikaw na nag-invite. Tapos, ikaw pa yung huling makakausap ng guest. Kaya kung paano mo kinausap yung guest, kung hindi pa man yan napapiin ng upline mo na mentor mo, ikaw kung paano mo kinausap yung guest, nakadepende din doon kung magjo-join sa or hindi. Alam niyo, ganito ako. May guest. Okay, eto, may guest present. Ako din, nakaupo din ako. Nakikinig din ako sa upline. So, hindi pa nag-join. So, nung kaming dalawa na lang nag-uusap, sabi nung prospect, sige, te-text na lang kita. So sabi ko naman, okay, sige, text mo na lang ako Alam nyo, pag ganyang nakauwi yung guest, mas mataas yung chance na hindi na yan magjo-join. Mas mataas yung chance. Kaya nga, ang pinaka-goal natin dito sa Usana, okay? On the spot. Dapat ang mindset natin lagi, on the spot. Pero ito kasi, sabi ko, ano bang sasabihin? Hindi ako madaldal. Ano bang sasabihin ko? Hindi naman ako masyadong dinaldal ni Aprich. Ba't naman ako nag-PA? So, in-expect ko yung mga guests ko, dapat ganun din. 'Di ba? Pero hindi kasi lahat pare-pareho ng tao. Iba-iba din yung mga ah, tao, iba-iba yung personality, iba-iba yung mga needs. So, hindi lahat pare-pareho. Okay, so, tingnan natin kung ano yung mga pwedeng. So, medyo madami-dami to, ng mga 100 ways. Madami. Hindi. So, ang maganda dito, we have choices. So, pwedeng isa dito, applicable dun sa guest mo, di dun yung gawin mo. Pwede isa, dalawa, yun yung ibigay mo sa kanila. Or pwede din na lahat yun ibagsak mo dun sa guest mo. Pagpraktisan mo. Alam mo yung ginawa ko? Ayan. Alam mo yung ginawa ko dun? Meron akong isang guest one time. Alam ko wala siyang pera.
Lukewarm market to, lukewarm. So, kapatid siya ng best friend ko. Alam ko wala siyang pera, pero in-invite ko siya, meet kami dito sa office, present. So, alam ko wala tong pera, pero sabi ko, sayang naman ang oras ko. Prinesentan ko, kung hindi mag-join, sayang ng mga oras. Sige, pag-practicean ko to. Alam mo, nilatagan ko to lahat ng alam ko na closing techniques. Hindi siya nag-on the spot. Pero after few days, bumalik siya, nag-join siya. Pinag-practicean ko lang nung mga bago kong nalaman na closing techniques. So you'll never know. You'll never know kung mag-join yan or hindi. Okay? So ang goal kasi ng closing techniques, kaya alam nyo dati, corny ako pag may mga ganito na, o dapat ito sabihin mo, parang alam mo yung scripted. Hindi ko to na-appreciate before. Pero, importante to para guided din yung mind natin. What to say, how to interact, diba? How to help mag-isip yung kausap natin. And we are doing favor sa guest na tutulungan natin mag-isip. So itong closing techniques na to, tingnan natin siya as guidance. Guidance to sa mga prospect. Kasi tinutulungan natin sila mag-isip, makapag-realize, and mag-decide. Because alam naman natin, yung mga tao, may mga problem, marami ang laman ng utak sa labas. Nag-work yan, may personal problem, family problem, etc., etc. Okay. So meron yung mga bagay na, meron kang bagay na naiisip mo na baka hindi niya pa naiisip. So tinutulungan natin sila mag-isip. Okay? So ang objectives and goals natin, to close the deal. Mag-pay in siya. Alam niyo dati pag nag-i-invite ako, basta mag-invite ako, mag-presentan ko, feeling ko productive na ako. Kahit hindi nag-join. Hindi pwedeng ganun. Kasi feeling ko okay na yon, may guest ako, busy ako, busy. So sinasabi ko to kasi baka meron din dito sa inyo na ganun. Pag hindi yan pay-in, hindi yan points, hindi yan commission. Okay, so ang pinaka-goal natin, ang top priority mo, pag may guest ka, dapat pay-in to. Dapat, na-schedule mo pa lang siya for a presentation, ang isip, pay-in to. Huwag mo na isipin kung may pera, pay-in to. Yun dapat, ikaw mismo dapat maniwala ka na pay-in to. Okay, so, know what to say and able to communicate them to guests. So, alam ko, for sure, baka meron din sa inyo kagaya ko no na hindi madaldal, hindi alam, wala din akong sales skills. Yes, nagnegosyo ako, hardware, pero yung hardware na yun, hindi naman kailangan ng closing yun. Hindi mo kailangan ng daldal yun. Yung mga customer, yun yung kusa lumalapit. Diba? Meron po kayong pako ganyan, anong size po? Ganun lang. Meron po kayong plywood, anong size po? Hindi kailangan ng closing nun. So, maganda dito, no? Meron tayong guidance or guidelines kung paano natin i-communicate sa guest. Kung paano natin sila kakausapin. And also, for guests to have deep interest and sense of urgency. Ano ibig sabihin? So, may mga guests na hindi mag-go on the spot. Although, ang goal natin on the spot, pero syempre, hindi yan 100% lahat ng kakausapin mo mag-go on the spot. Ang goal mo na i-apply mo pa rin tong different ways to close the deal is para hindi siya makatulog pag uwi niya. Dapat hindi siya mapakali pag uwi niya. Kahit hindi mo na siya kasama, bit niya yung mga realization na pinarealize mo sa kanya. Na hindi siya mapakali, na parang sinisilaban yung puwet. Alam mo yung ganun? Na dapat kayong kuto ng paraan. Dapat makapag-start ako. So, yun yung goal ng closing techniques. So, ready na ba ang lahat? Pakipigilan na lang po ako pa masyado madaldal. Okay, so, ito yung mga ingredients, no, to be more effective in closing the deal. So, kailangan mo mag-form. Alam naman na natin yan. Form. Family, occupation, recreation, message. Okay, so, from this, kailangan mo itong bigyan. During invitation yung pag-form, tama? Kailangan mo ding investa ng time, yung form, na dapat malaman mo yung kiliti nung kausap mo. Yung why ng kausap mo. Yung deep why ng kausap mo. Kailangan malaman mo yun kasi yun yung magiging bala mo sa kanya. Bala mo yun sa kanya during opening, during presentation,
at during closing. Ibabalik at ibabalik mo sa kanya yan. Yung kiliti niya. So, kailangan mo malaman during invitation kung anong kailangan nung kausap mo. Products ba? Health ba? Finances ba? Business ba? So, kailangan mong malaman yan. So, it's very important to know kung ano yung kailangan ng kausap mo. Nagigets mo ba? Also, ikaw, dapat excited ka. Dapat may energy ka, dapat gigil ka. Hindi ka pwedeng hindi excited, tapos kakausapin mo yung guest mo na parang wala lang, parang matamlay na hindi ka naman excited sa ginagawa mo na part-time. So do you think magiging excited yung kausap mo? Gusto mo yung kausap mo maging excited sa'yo sana, pero ikaw hindi. Hindi pwede yun. So dapat ikaw excited ka. How are you going to do that? Bago ka nag-i-invite, dapat excited ka. Call or text man yan, dapat excited ka. How? Remind yourself of your goals. Pag tumatak na sa isip mo yung goals mo, kinikilig ka na. Para ka nang kinikiliti, excited ka na. Pag nag-meet up kayo ng kausap mo, mas lalong dapat excited ka. Excited ka for you, excited ka for that person, you're grateful na pinaunlakan ka niya, na nakapag-set up kayo ng schedule. How are you going to do that? Remind yourself of your goal. Nung nagsastart po kami sa Yusana, ang bukang bibig ng upline ko, Asian Cruise, Gold, 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 Asian Cruise. Yun na lang yung bukang bibig ng upline ko. So kami, mga downlines, Asian Cruise, Gold, Gold. So para maging excited, alam niyo ginawa ko to, para maging excited ako, before ako haharap sa guest, pumunta ako ng CR. Sabi ko, pupunta ako Asian Cruise. Kasi yun yung travel incentive that time. So ngayon ako, na-uplift na yung energy ko, nandun na yung excitement ko. 'Di ba? So pagharap ko sa guest, hindi ko kailangang sumigaw para maramdaman nila yung energy ko. Kita nila sa mata ko na excited ako for myself. Do you think it will reflect back on them? Babalik sa kanya. Alam mo yung may kausap ka, nagre-reflect back sa kausap mo yung excitement mo. Napapaisip yung kausap mo, ano bang meron? Wait lang, nandito ka sa cemetery, nanggugulo. Kala mo So, kasi si Mento Rich, alam niyo naman yun, di ba? Lahat naman siguro dito, kaya si Rich Tan, di ba? Rich Tan, yung energy niyan, ibang level. Hindi ganun yung personality ko. Pero you don't have to be that way para maging maramdaman ng guest mo yung energy mo. So ako, as malumanay na tao, no, as an introvert, yung energy ko naman is from within, no? Yung burning desire ko to get my goals. Kita sa mata ko ng guest ko na excited ako. Nagki-create yun ng curiosity. Bakit kaya siya excited? Anong meron? Okay, so it's very important na excited ka. So dapat ikaw, meron kang sense of urgency. Ikaw dapat meron kang sense of urgency para maipasa mo sa guest mo yung sense of urgency na yon. 'Di ba? Kasi ang goal natin magpa-on the spot. Okay lang ba? Type natin sa chat box, on the spot. Sa mga gustong may on the spot, pa-type ng on the spot K-in. Cementor 3 na lang. Ayan, si Coach Dennis. On the spot. Grabe, no? Meron ba dito nakapagpa-on the spot na? On the spot? On the spot, K-in. Grabe, no? On the spot, on the spot, on the spot. So, dapat meron tayong sense of urgency. Yan, meron na si Coach Shirley, saka si Mentor Trina, Coach Joylyn, yon. Perfect. So, sisiyo na lang ang on the spot, no? And also, we have to have the sincerity. Okay, sincerity and able to communicate yung sincerity mo na yon sa kausap mo. Okay? So, yun yung mga ingredients na kailangan bit mo pag may guest ka. And also, let me add as well, na pag may schedule ka ng guest, let's say, may schedule ka mamayang 9 p.m. na guest, you have to forget yung guest mo kanina, yung guest mo tomorrow, yung rejection mo kanina, yung pay-in mo kanina, kalimutan mo lahat. Kalimutan mo lahat. Ang focus mo lang dapat yung guest mo.
Forget everything else. Focus ka sa guest mo. Okay, so different ways to close the deal. We have sudden death close, Benjamin Franklin, return of investment, dreams computation, cherry blossom, increase of income, smart positioning, saves time in Usana, teamwork and training, salary breakdown, what's your story, company A versus company B, Colin Powell and doorknob approach. Madami, no? Exciting ba na madami? Kasi madami kang choices. Yun. Madami kang choices. Pwede mo yan, isa lang doon, gamitin mo. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng lahat. So, dapat, pag may guest ka, opening, presentation, hanggang closing, make sure na you were able to address itong mga main concerns ng guest mo. Do I need to drink supplements? Di ba covered naman yun doon sa presentation? Will I get my capital back? Yan ay sa ROI, part ng closing techniques. Can I do this? Will you help me? Who else will help me? Yan, so nasa closing techniques natin yan. So, as much as possible, dapat ikaw, ma-address mo yung mga concerns ng guest mo. Okay? So first, syempre, unahin na natin, sudden death close. Sudden death close, ito na yung on the spot. Sino dito, okay lang pa-chat sa chat box, no? Sino dito yung mga nag-join na on the spot? Meron ba dito na nag-start sa'yo sana na on the spot? Follow up ni si Coach Joylyn. Kaya may mga on the spot din si Coach Joylyn eh. 'Di ba? Pag on the spot pay-in ka, mayabang ka sa guest mo. Ako nga, nag-join ako right away. Oo. Kaya, yung kahit, kung meron dito na, kung hindi ka man nag-join on the spot, okay lang yon. Make sure lang no na yung mga future downlines mo, dapat on the spot sila. Sabihin mo, para mayabang ka. Mas may audacity sila na magpa-on the spot din. Ayan, si Ching Pasqua, 'di ba? Congratulations sa ating lahat ng mga on the spot pay-in. So, on the spot. So, paano gagawin to? Okay, so ito yung ginawa ni Mentorich sa akin. Present. Meron isang closing din na ginawa sa akin si Mentorich. Yung dreams computation. Tapos yun na yun. Ako yung tipo ng guest na akala mo hindi interested, akala mo walang pakialam, kasi wala akong questions, parang wala din akong reaction. Pero actually, yung utak ko kasi sabog na sa mga pangarap ko, sa dreams ko. Kaya hindi ako nagsasalita. Okay, pero pagtayo namin after the presentation, meron pa kasi isang closing, hindi na ako nakikinig. Alam mo kung bakit? Kasi gusto ko na mag-start. So dapat pag may guest kayo, wag niyo na masyadong, kung hindi na kailangan ng closing, ready na mag-pay-in, i-pay-in mo na yan muna. Saka mo i-close ulit para mas close na close. Diba? So paano natin to gagawin? So under the sudden death closing, there are other 3 ways to close din under ito. So alternative advance. Ay, una mo na, assumptive closing. Assumptive closing meaning, ikaw dapat i-assume mo na magpe-pay-in yung guest mo. Ikaw sa sarili mo, assume mo na magpe-pay-in yung guest mo. At ang mga tanong mo, okay, under naman sa alternative advance, ang mga tanong mo, it's not about, since ikaw in-assume mo na magjo-join yung guest mo, ang mga tanong mo is not anymore about magjo-join ba siya sa sana or hindi. Okay? Ang mga tanong mo is, anong mode of payment mo? Ang tanong mo is, anong business center? 1 business center or 3 business center? Aling package gusto mo? Gusto mo ba to energy kit? Gusto mo ba to Celaviv, starter kit? Medyo vain ka? Sige, Celaviv. Gusto mo ba to professional? Yun yung mga tanong mo kasi ikaw, you assume na magjo-join na yung guest mo. So, ang mga tanong mo is yung mga options niya para makapag-start. Tapos, start na tayo nung order. May nag-application form pa ba dito? Application form or yung diretso na kayo sa Usana website, enrollment na. Pay-in na. Okay? Meron akong pay-in, lately lang. Ay, hindi man, last year. Cold market to. Sa condo ko ngayon, merong salamin bago lumabas. Okay.
So, palabas na ako ng condo, harap ako sa salamin. Sabi ko, uuwi ka grapes mamaya na may pay-in kang 500 points. Yeah. Yun talaga yung sabi ko, grapes, congratulations, may pay-in ka mamaya. Pag uwi mo, 500 points. Ay, excited ako, di ba? Alis, office. Okay na. Submit ng guest, sa lobby, etc., etc. Umuwi ako ng condo that night. May 300 points akong pay-in. Hindi man 500 points, pero may on the spot ako. 300 points. Masama pa ba yun? Hindi na masama. On the cold market yun. Cold market yun. 'Di ba? So, yung power ng, nandun na din yung energy. Nandun yung energy. Kasi, it will really start from you then. No? Hindi naman tayo laging energetic, hindi naman tayo laging motivated, but we can choose to be motivated on the day, on the moment na you have a guest. Ito, aminin mo, hindi madali mag-schedule ng guest. Hindi lahat ng kinakausap mo nagre-reply. So might as well, pag may guest ka, ibibigay mo lahat at ang pagpapa-on the spot is not just during the presentation. It's also before the presentation. How? You ready yourself. You ready yourself. You ready your energy. You ready your excitement. You ready your mindset. You ready your attitude. Okay ba yon? Excited ba magkaroon ulit ng mga on the spot, yung mga on the spot pay-in na ngayon? Okay na ba yon? Tapos na yung training? Kasi may 1 hour lang tayo. Di ba? Isa pa lang to. Pero yung iba naman dito, close lang. Ay, short lang. So, Benjamin Franklin, isa to sa mga binagsak ko dun sa guest ko na walang pera, pero ginawa niya ng paraan, kaya after few days, nag-join siya. So, ang Benjamin Franklin actually is about helping yung guest mo to realize na maraming advantages, maraming upside, maraming positive, maraming pros ang mangyayari sa kanya pag nag-join siya as compared sa hindi siya mag-join. So, ang gagawin mo dito, sa isang bond paper, i-fold mo yon ng lengthwise, yung pahaba. Tapos, sa isang side, sa left side, doon yung advantages, sulat mo advantages. Sa right side naman, disadvantages. So, ang magsusulat niyan dapat yung guest mo. Lagay mo, ganyan. Ano yung mga pwedeng mangyari pag nag-join ka sa USANA? Okay? Pag done na siya, tutulungan mo siya, pwede kang magdagdag, pwede kang mag-suggest. Basta ang goal mo dapat mas marami yung advantages. Mas marami yung good. I-make sure mo mas marami yung good. So, pwede kang magdagdag doon. O, diba? So, una dapat yung guest mo na ang magsusulat kasi para manggagaling sa kanya yung nandun isusulat niya. Yun na yung pumapasok yung realization. Doon na yung pumapasok doon. So, Benjamin Franklin. So, kailangan to kasi, di ba, ang goal nga natin, kailangan hindi makatulog yung guest mo kung hindi man siya mag-on the spot. Eh, kung siya mismo nagsulat na, for sure, dala-dala niya pa yan pag umuwi siya na hindi pa siya nag-pay-in. Benjamin Franklin. So next naman is return of investment. So dapat mapakita mo sa guest mo na may ROI dito sa USANA. So usually, no, maraming tao sasabihin, wala silang budget, wala silang 20K, wala silang 40K, etc., etc. para sa USANA. Pero pag sinabi mong luho, gadget, merong budget yan. So, pakita mo sa kanya, meron kang cellphone worth 40,000. Meron pa bang cellphone na 40K? Lalo na pag Apple, no, wala nang 40K masyado na cellphone na latest. Diba? O 40K. Pag bumili ka niyan, diba, nag-deteriorate yung value niyan. Pero pag yung 40K mo nasa USANA, it's an investment. At mapapalago because you are qualified na sa different ways to earn ng USANA. Malaki ang potential income. Okay? Pero ako, pwede ka rin mag-focus, no, yung ROI sa health. Ibig sabihin, paano kung user lang? Paano kung user lang? Talo ba yung guest na nag-join tapos nilaklak niya lang yung product? Sabihin mo sa kanya, paano kung magkasakit ka next year? Magkakasakit ka pala next year tapos nag-optimal dose ka, tinake mo lahat ng USANA products this year. O nangyari, na-delay pa yung sakit mo 5 years after pa or baka hindi na.
So malaking bagay ba yun na you invest on your health? Yes, because alam naman natin, for sure, siguro dito may nagkasakit or sa family member may sakit. Pag may sakit sa family natin, hindi lang pera ang pinag-uusapan dyan. Yung mental stress. Tama? Yung stress, yung problema, yung pain din ng pasyente. Kasi alam niyo ba, ewan ko, for sure alam niyo naman, no, marami dito mga brand partners na nakaschedule na for an operation, pinag-optimal dose ng asawa, pagbalik nila sa doktor, hindi na kailangan i-undergo ng operation yung asawa. 'Di ba ang galing? So, investment side, kahit laklakin mo, panalo ka pa rin. Okay, so return of investment sa retail sales. You have the product, when you join USANA, you have the package, ibenta mo yan, balik ang tubo, balik ang kapital, may tubo ka pa. Pero ito yon, hindi ako nag-join sa USANA because of the health. Hindi ako health conscious. Hindi ako nag-join sa USANA para lang sa retail sales. Nag-join ako sa USANA because of base commission and bonuses. So kung nakafocus ka, kung ikaw sa sarili mo alam mo na malaki yung pangarap mo, no, base commission, dito tayo bawing-bawi, no, ng ROI yung base commission and bonuses. So return of investment, pakita mo yung potential income na pwedeng kitain ng USANA as a part-timer and as a full-timer. Para makita nila na mata nila mismo yung pwede nilang kitain in the near future. Okay? So return of investment, ito yon. Usually, pag magne-negosyo ka at you want to have hundreds of thousands of income, millions talaga ang usapan dyan. Diba, 55 million sa Jollibee magfa-franchise. Ang ROI niya, nasa mga roughly around 5 years. Diba, ang tagal pa nun. Kaya alam niyo yung uso yung the rich get richer, the poor get poorer. So tayo ako mahirap. Ano yung way ko para yumaman? Gusto ko ng 200,000 pesos pero wala akong milyones. Gusto ko ng 400,000 pero wala akong milyones. What's my way? Dito na pumapasok yung USANA. Diba? Tas yung compensation plan. Okay? So that's the ROI. Next naman is, another way to close the deal is dreams computation. Very, very effective. Ito yung closing sa akin ni Mentor Rich. Yan, favorite daw to ni Mentor Trina. Uy, may excited na daw sa guest. On the spot yan, si Coach Lyra. Diba, dreams computation. So kung gusto mo ng bahay, house and lot, 7 million. Gusto mo ng, grabe yung kotse na 1 million, no? Halos wala na atang ganun. Magkakotse ka pa ba ngayon sa presyo ng gasolina? Anyway, so sa travel, vacation, etc., savings, multi-million. So, ang pangarap mo is worth 10 million pesos plus. So ngayon, paano mo kukuhain yan? Do you know anybody? Tatanungin mo yung guest mo, may kilala ka ba able to save 10,000 pesos a month? Uy, meron naman po. O, mayaman pala yung guest mo, no? Or nakakaangat-angat. Meron naman po. Sige, compute natin. Kung how long will it take you, no, to get your goals by saving 10,000 pesos a month? So in 1 year, nakapag-save ka 120,000. Wala pa. In 10 years, nakapag-save ka 1.2 million. O meron na. Tingnan, ito na, diretso na tayo. In 50 years, meron ka ng 6 million. Kulang pa para sa house and lot. Ito, Filipinos, pangarap talaga to own house and lot. Sabi nga, no, kahit wala ka na makanang importante, may bahay at lupa ka. Ganun ka-importante ang house and lot. May mga nag-OFW para makabili ng bahay, makapagpaayos ng bahay. 'Di ba? So yung friend mo nakakaangat-angat, nakakapag-save ng 10,000 a month, pero it will take 50 years, 6 million pa lang yung nasi-save niya. Kulang pa sa bahay, pero ito yun, the question is, yung 7 million pesos ba ngayon na house and lot, after 50 years, is still 7 million pesos? Of course not. 'Di ba? So wala pa rin nangyari. So, kumpitan mo yung friend mo niyan. So later, meron nakapapakita sa inyo, no? Kung 30 ka, plus 50, 80 ka na. May grado na yung kotse. Tama. Next naman, cherry blossom. So ito, deep why. So galing to dun sa form. Remember yung ingredients? 'Di ba? Form. Kuhain mo yung deep why, yung kiliti nung kausap mo, yung needs niya. Kung akong kausap mo, ang needs ko, finances. Needs ko, business.
So, pag kagaya ko yung guest mo, wag mo na akong kausapin masyado sa product. Kasi hindi ako wala akong pakialam sa health ko. Ang pakialam ko yung pera, yung income, yung finances. Tama? So, dun mo tututukan yung guest mo. Dun ka, puro realization about finances. So, alamin mo yung deep why ng guest para you know how to communicate with them. From opening to presentation to closing. Okay? And the next naman is increase of income. Alam naman natin sa mga nag-work dito or nag-work na before, no, na yung increase ng income sa employment, nakadepende siya lagi sa work. So kahit mas masipag ka, kahit mas magaling ka, after few years na pagtatrabaho, yung increase ng income mo nakadepende sa work, hindi sa'yo. So pakita mo sa guest mo no, na dito sa Usana, nakadepende sa sipag at time na ibibigay mo sa Usana. Yung paglaki ng income mo. Okay? So next naman, next way to close the deal is salary breakdown. So pag ginawa mo tong salary breakdown, make sure na pag nagtanong ka, medyo more polite ka kasi para hindi na masyado ma-offend yung kausap mo. Tapos, computan mo. Pwede kasi meron kang guess na, okay naman, malaki naman yung income ko. Sige, computin natin. Ito yung income mo, less tax, less SSS, etc. Groceries, magde-date ka. Huwag ka na mag-date. Sayang. Less water, electricity bill, etc. At the end of the day, ilan na lang yung natitira? May savings pa ba? Or always break even? So, are we working just for a break-even? Maganda nga, actually, maswerte pa kung break-even eh. Pero most of the time, negative. Right? So, ba't pa tayo nagtatrabaho? Alam niyo ba na nag-work ako, grabe, meron yung isang one time, sabi ko, nagtatrabaho, ba't nagugutom? One time, parang 5 days before sweldo, bumili ako ng isang order ng rice, isang order ng fried fish, isang order ng gulay. So, kumain ako pag uwi ko. Kinain ko half noon. Sabi ko, hindi pa ako busog. Pero gutom pa. Pero, hindi na ako gutom, pero hindi pa ako busog. Pero kasi, nagtitipid na ako kasi wala na ako money. So, yung half noon, next meal for the day. Pero alam mo, na-realize sabi ko, ba't ako nagtatrabaho? Buti pa na wala akong trabaho, hindi ako nagugutom sa bahay. Alam mo yung gano'n na realization na we are working for what? No, nag-work tayo para saan? Okay? So, i-realize mo na, alam mo, hindi talaga enough yung salary. And at the same time, sino bang may kakilala dito yumaman because of employment? Pwedeng meron, baka nagsiyuyu sana yan, kaya yumaman, tapos nag-resign. Diba? So, yun. So, next naman, to close the deal is smart positioning. Yan. So, ito din, nakikreate ito ng sense of urgency sa guest. Pakita mo sa kanya yung advantage pag nag-decide siya ngayon as compared sa pag nag-decide siya later on. Isa po ako although hindi ito ginamit sa akin na closing, no, yung smart positioning, pero nag-benefit ako sa smart positioning. Hindi pa uso ang smart positioning na maximize ko na yung smart positioning. Kasi ako yung unang pay-in ng sponsor ko. So, nilagay niya ako sa isang side niya. Second pay-in niya sa kabila. Pero yung third pay-in niya, wala na siyang choice. Left and right lang eh. Since nakaposition na ako sa isang side niya, yung pangatlong pay-in niya, nilagay niya under me. Kilala niyo po ba si Jerlyn Sabran Batik? She's an Emerald Director. Under ko siya. Spillover yun. Anong ginawa ko? Nag-smart position. Nag-decision smartly. Nag-decide lang ako right there and then mag-join. 'Di ba? So, sa isang side ko, Jerlyn Batik, Bojo Malanog, Sugar Malanog, Zamboanga yan. Pero 'di ba kailangan natin left and right to commission? Pero yung isang side ko okay na, di isang side na lang. So 50% effort na lang, pero 100% ng commission sa akin. Grabe, no? Magkaroon ka ng Bojo Malanog, Jerlyn Batik na downline mo. Ay, ibang level ka nun. Diba? So, yun yung smart position. Kaya it's very important. Kaya sabi ko lagi sinasabi, hindi ako magaling.
Pero baka magaling din ako. Kasi nag-decide ako right away. Mag-join sa'yo sana. At isa sa mga na-benefit ko is yung smart positioning. 'Di ba? As compared kung later pa, o baka ako pa yung naging downline ni mentor journey. Tama? Okay, so that's smart positioning. Yes, from UK sa mentor. Magaling yan. Sobrang magaling. Share ko lang, no? Mentors, share ko lang no, sa mentor Bojo. Nung bago pa yan sila, tapos kailangan nila mag-deal sa Sambuanga, ito lang mga uplines doon. Si Mentor Bojo, ang dami niya papapayin yan, kahit hindi pa siya magaling mag-present. Alam niyo kung paano? Yung isang ingredient kanina. Excitement, energy, giggle. Hindi niya pa complete yung 20% skills, pero it doesn't matter kasi meron siyang excitement, energy, giggle. Kaya lumaki yung Zamboanga. Diba? So, another way to close the deal is Usana can help you save time. So sa Go Director, earning 200,000 pesos a month, in 4 years, kikita ng 9.6 million. Yung 9.6 million na yan, pwede din kitain sa labas, pero it will take you 40 years. Diba? Ganun kalay. Sabi nga, no, money can be earned, pero whatever time na lumipas na hindi mo na yung pwede ibalik. So, we are not sure, kasi yung mga nan-Usana, ang tingin nila sa mga nag-Usana, mga mukhang pera, puro income pinag-usapan, pera, 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 pera. Pero it's not just about money. Ano yung can provide ng money sa atin? What lifestyle can we have because of those pera, pera, pera na sinasabi nila? Nagigets ba? Diba? We cannot save time, we can only spend it. Are you spending your time wisely? Okay, so next naman to close the deal is teamwork and training. Ilatag mo lang sa guest mo yung mga support na makukuha niya from your line, from your mentor's line, from your team. At ang ganda ngayon, no, yung mga collab ng iba't ibang team, no, from other teams, yung schedule ng ibang team, latag mo na rin. Diba? Dito pumapasok yung leverage. Alam mo, isa sa mga gusto kong closing sa guest. Sabi ko, kahit hindi mo pa alam ang gagawin mo sa Usana, mag-start ka ngayon, bukas start na yung role yung Usana business mo. Hindi ka marunong mag-present, okay lang, you can use my skills muna. Leverage yung tawag doon. You can use my time, part-time ka, okay lang yun. You can use my time, full-time ako eh. Leverage mo yung time ko. So tayo, nagle-leverage din tayo ng skills ng iba. 'Di ba? Ng mentor, ng upline, ng trainings ng iba. Tama, kasi nag-i-invite na yung mga mentors ngayon ng speakers from other teams, 'di ba? We get to explore. We get to know, we get to be exposed sa mga different stories ng mga kumikita na malaki. At kung ano yung help na nakukuha mo ngayon, it's the same help as well na makukuha ng mga future downlines mo. You have to be excited doon sa thought na yon, sa concept na yon, because ito yung proof na you're not going to do Usana on your own. Tapos may online pa ngayon. Dati kami puro face-to-face. Kung magbibuild ka sa province, pupunta ka doon, ta-travel ka. Ngayon may online, hybrid na rin tayo. Tama? Pagsabayin natin online, face-to-face, lahat. So, wag ma-overwhelm lahat kung maraming trainings. Maging excited because we have a lot of choices. Talaga? 'Di ba? Kaya maximize mga leverage trainings. Yes. Okay? Next naman, company A and versus company B. So I believe, no, na familiar na rin yung iba dito. So, para mas mabilis tayo. So, company A, kumikita yan sila kikita ka dito ng 1 peso every month, pero magdo-double siya monthly. At wait lang. Naghang. Ayan. So, company A versus company B. So, company A, kikita ka on your first month ng piso, pero magdo-double siya every month. Company B naman, kikita ka fixed 100,000 monthly.
Okay? So, kung makikita mo sa company A, it seems like nothing is happening at the start. It seems like you made the wrong decision. Tapos makikita mo yung kaibigan mo na nag-join sa company B, milyones na yung kinikita, ikaw, hundreds pa lang. Ayan. So, but eventually, you will see na you made the right decision by sticking sa company A because aapaw ng pera sa company A. After 2 years, you earned a total of 16 million sa company A. Pero sa company B, kumita ng 2.4 million. This is what we call delayed gratification. And delayed gratification, yun yung Usana. Especially if you're new in Usana, it would seem like sa akin yung case ko, it would seem like walang nangyayari. Ano ba to? Thousands yung nilabas ko dito. Ang liit lang ng sweldo ko, pero eto lang yung income ko. Okay lang yan. That's part of the process. Pero eventually, gawin mo lang yung tama sa Usana. Continue to do the basic and the right thing in Usana consistently. Alam mo, ang magiging reklamo mo na, ba't ang daming commission? Ba't ang daming pera? Ba't ang laki-laki na ng pera ko sa ATM nung nag-balance inquiry ako? Gusto niyo ba ng ganong problema? Tumawa si JM eh. Ang sarap ng ganong problema, no? So, delayed gratification. Ngayon, if you're still not earning the income that you know you deserve, try to assess yourself. Baka may kailangan pang ayusin. Pag alam mo na kung ano yung mga tamang gawin, gawin mo consistently. Gawin mo consistently. Bibigla ka na lang, one day gold ka na. Okay, next naman, way to close the deal is your story. So what's your story? Tell your own story, yung past mo, yung present mo, and yung future mo. Tapos, i-share mo din sa kausap mo yung goals, yung mga goals mo. 2 to 3 years, diamond ka. 1 year, gold ka. 6 months, travel qualifier ka. At alam mo, ang ganda nito, no? Kasama ka sa goal ko. So, ang mga bago, wala pa masyadong result sa Usana na maibibida sa kausap niya. Okay lang yun. Ang maibibida mo sa kausap mo is not your result, but your help, your companionship, at yung tulong na ibibigay mo sa kanya. Okay. At alam mo ba kung gaano ka-effective yung closing na, trust me. Nagawa niya na ba yon? Pag may guest kayo, trust me. Tapos yung guest mo naman, okay, I trust you. Hindi na sabihin verbally, pero okay. Nakukuha mo yung loob ng tao. Okay? So, next is Colin Powell. So, ang ibig sabihin lang nito, no, if you have less than 40% of the information, don't decide yet. If you wait until more than 70%, you've waited too long. Ang point lang nito is, this is the second to the last na way to close the deal. It is because ang dami mo nang nilatag, you can say na now you have all the information. Ikaw na lang inaantay. Okay? And last, to close the deal is doorknob approach. Gabi, sobrang sikat na sikat to ng bago kami. Ito yung ginawa mo na lahat, di pa rin nagjo-join. Tapos kunyari, paalis na kayo. Pero, yon, may mga kinontrata ka ng mga cross-lines, uplines, mentors, coaches, na ipapakausap mo yung guest mo. Sasabihin mo dun sa guest mo, akala mo po, dapat kaya malayo, dapat kaya sa pinto pag nasa office kayo. Para pagpalabas nyo, marami kayong madadaanan. Sasabihin nyo lang sa guest, ay, wait, 5 minutes lang, papakausap ko lang sa isa sa mga directors namin. Ganyan. Yun yung goal niya, pakausap mo to as many people as you can. Because you'll never know kung ano yung pwedeng sabihin ng tao, nung kausap niya, na yun yung makaka-help sa kanya na mag-decide, mag-start sa'yo sana. So, yan na yung last na way to close the deal. Pero yan yung sinasabi na you give all your best habang kasama mo pa yung guest mo. Gawin mo na lahat kasi pag hindi mo na yan kasama, tapos hindi pa yan nag-join, hindi mo na hawak yun. Wala ka nang magagawa. Follow up na lang. Okay? So, follow up na lang. So, 5 minutes. So, may mga natutunan ba? Meron ba kayo dito na nagagawa nyo na?
or merong maidadagdag pa sa mga closing, yung mga hindi dyan magagaling magsalita, meron na tayong pwedeng sabihin. Okay, meron na tayong pwedeng idaldal sa guest. So, parang alam niyo na nalaman ko itong training na sabi, ito lang naman pala. Ba't kasi di training? Kasi nung bago kami, alam niyo ba, ang training namin, yung mga batches ng 2010, 2011, 2012, ang training namin dati puro NBO. Walang skills. Ang skills namin doon, actual. Tapos ang application, right away din. Okay? So, sa tingin nyo, ano yung pinaka-favorite nyo doon? Syempre, doon tayo sa sudden death. Huwag na tayo magpaka-ipokrita, di ba? Sudden death na tayo, sudden death. Pero ito yon, so, workshop. Actually, simple lang yung naisip ko. So, sobrang simple niya, dinalawa ko pa, copy-paste. So, sobrang simple. Mukha siyang simple, pero actually, inisip ko, hindi siya simple. Mukha siyang simple basahin. Pero hindi siya simple talaga pag gagawin mo na. So, ang pwede nyo maging activity, no? What if may guest ka na walang objections? So, paano mo yan mapapa on the spot pay-in? Ayan. Mentor Trina, paano po sila? Yes. So guys, meron tayong breakout room. Take you magbe-breakout room tayo for the activity, pero wag po kayong aalis ha. Okay? May Kasi share pa ako after. share pa si mentor na pinakamalapit. Okay? So kapit lang po kayo, and then may inassign ako mga breakout leader. Alrighty. Practicean yon. Tsaka, wag kayong, pag nagpa-practice kayo within the group, within Usana brand partners, maximize nyo yon kasi you're going to gain confidence from that. Tsaka, okay lang magkamali within the circle. Kasi the real battle is outside Usana. So as much as possible, we can lessen yung mistakes natin pag nasa labas na. 'Di ba? So dito, nahihiya ka pero sige gawin mo pa rin. Do it nahihiya. Alam niyo yung do it afraid? 'Di ba? Pag takot ka, do it. Ito, do it nahihiya. Do it whatever na kung ano may nararamdaman, do it kasi it's part of the process. Okay, so let me share with you. Ito, nakaka-excite because dahil yung mga shinare ko sa inyo na kanina na mga ways to close the deal, hindi lang siya theory. It can really happen to your guest because it happened to me. So, let me continue, no? So, una, return of investment, right? So, kanina, explain ko na sa inyo, for you to earn big, you have to invest big. But how about me, na I don't have millions, but I want to earn hundreds of thousands monthly. Okay, so, ang investment ko sa Usana was 12 pairs of Celsius worth 30,000 pesos. Medyo maliit lang yung screen ko, no? Wait. Ayan, zoom ko na lang. So, 30,000 pesos yung investment ko sa Usana. Hindi ko man siya kinita right away. Well, sabi ko nga, hindi ko kinonsider na income yung retail sales ko. So, magbe-base lang tayo sa commission and sa bonuses. So, based here, in my first 4 months sa Usana, kumita na ako total of 16,704. First 4 months. So, half nung investment ko, kuha ko na. But on my 5th month in Usana, sobrang bawing-bawi na. 5 months pa lang, sobrang bawing-bawi na. Yung tawag dito, yung investment ko, yung 30K. Tama. Tapos nag-start pa ako mag-take. So nagsa-start na rin ako mag-invest self ko. On my 6th month sa Usana. At mind you po, this is part-time na ginagawa ang Usana. 6 month, ilang 12 pairs ng essentials to? More than 3. 'Di ba? So, tatlong package nung kinuha ko. I guess ba? So, ROI, months lang ang usapan. Pero on the 6th month, grabe no, kumikita ka 6 figures isang buwan sa Usana. So, ROI sa ROI, nandun ka na. And, ayan. So, hindi, may isa-share ako. Gusto ko lang balikan to kasi it's important. So, after nung 6 month, after nung ika 6 month,
Ay, wala pala. So, hindi ko nalagay nga. Pero ang gusto ko lang i-emphasize no na this is the 6 month, first 6 month ko sa USANA. Pero after ko mag-resign, nag-resign kasi ako May 6 months sa work ko. 3 months after nun, doon ako naging gold director. So I was a gold director, 9 months sa USANA, 6 months doon part-time, 3 months doon full-time. 'Di ba? So kung sa ROI at ROI din, balik na balik talaga. At less than a year pa lang yan, months pa lang pinag-uusapan, pero ROI na. At hindi lang yon. Since I became a gold director nung July 2011, never na bumaba ng $1,000 yung income ko weekly. As in never. As in never. Doon yung sinasabi talaga na, grabe, ang dami na. Yun na yung reklamo mo. Ang dami naman ito, Lord. Di pa ubos yung sa last week. Meron na ulit. Okay, so that's the ROI. And then, ito, increase of income. Di ba sa work, ang increase ng income mo nakadepende sa company. Pero dito sa USANA, ang increase of income dito nakadepende sa iyo. So I started sa call center 2005, ang entry income ko was 13,500. Nag-increase ako ng 1,000 after 1 month, ay after 1 year. Tapos after another year, naging 15,500 siya. Tapos after nun, wala na siyang increase. So 2007 onwards, 15,500 yung sweldo ko monthly. Pero kung titingnan nyo, di ba, if you're doing something 5 days a week, 5 days a week for the whole 6 years, no, gagaling at gagaling ka. Pero hindi pala nagmamatter yun sa company. So kung gumagaling ka sa ginagawa mo, mas efficient ka, mas malaking pinapasok mo na pera sa company. Tama? Pero, hindi na lumalaki yung income mo sa work. Yun yung nakakalungkot doon. Pero titingnan nyo dito sa USANA, nag-start ako, di ba, sharer. So first 4 months ko, 16,704. Pero on the 5th month, tingnan nyo yung increase. Nag-average ako ng 4,000 pesos per month nung first 4 months ko sa USANA. Tingnan nyo, from 4,000 pesos, on the 5th month, naging 45,540. On the 6th month, naging 107,000. From 5th month to 6th month, 200% yung increase ng income ko. 6 months pa lang ang usapan dito. So dito na lumalabas na kung gusto mong bigger income, mas kailangan mong galingan talaga. Pero ang maganda dito, mas magaling ka, mas magiging deserve mo yung commission na kikitain mo sa USANA. Yun yung maganda doon. So nakadepende sa effort mo, sa time na binibigay mo. And for you to earn this amount of money, this is not dependent on your guests alone. Kasama dito yung trainings na ina-attendan mo. Especially NDO. Hindi na pa siya NDO. Especially NBPO. Diba? Yung orientation sa mga bago. So next naman is, ito na, USANA helps us makapag-save ng time. Remember kanina, pag gold ka, kikita ka ng 9.6 million in 4 years. Pero kikitain mo yan sa labas, 40 years. Tingnan niyo po yung income ko. Sa call center, na-prove ko yun. Sa call center, total income ko, 6 years is 1.1 million. Pero kinita ko lang yan sa USANA, 1 year. That's a 5 years difference. Kaya ko pa bang ibalik yung 5 years? Hindi na. Yung lessons na lang yung kukuhaan natin. Kasi wala na tayong control over the past. But we have to share this, no? Para kung ikaw man, nakikita mo to, para hindi ka na mag-waste pa more time sa isang bagay na alam mo, hindi mo deserve yung balik na nakukuha mo from that. Tama po? From part-time to full-time. So ito na yung favorite ko. So dream is computation. So ito yung closing sa akin ni Mentorich. Kaya hindi ako kumikibo during the presentation kasi ang laman ng utak ko, house and lot, kotse, better lifestyle, normal life, gising ako ng umaga, tulog ako ng gabi, 180-degree na change ng life, in short, yung nasa utak ko. Yun yung nasa utak ko talaga. At yun yung gusto ko makuha. So hindi lang siya theory, na sinabi ni Mentorich, no, na kaya mong kuhain sa USANA in a shorter span of time. So, kung sa labas, it will take you 50 years. Nag-save ka 10,000 pesos a month. Savings mo pa lang yung 6 million. Sa USANA po, I started 2010, October. 2 years after that, nakabili na ako ng kotse.
This is a two-door coupe, Scion FRS 86. It imported pa yan from US kasi walang Scion sa Philippines. So, maliit lang po akong babae, so maliit lang din yung kotse ko. Yung family ko po kasi nasa Bicol, mag-isa lang ako sa Makati. Diba? So, ako, pag gumagastos ako, I wanna make sure na yung gastos ko is sulit. Kahit ma-wipe out yung savings ko, basta sulit. Kasi malaki yung down payment niyan eh. Diba? So, before niyan, naglalakad-lakad lang. Pwede naman maglakad. Pero nagdating yung time no na, I'm not saying pag may kotse ka, wala ka ng problem. Siyempre may problem pa rin. Ay ngayon, lalo na ngayon, mataas ang gasolina. May traffic. But you know, yun yung mga first world problem. Yung traffic, nakakotse ka eh. Hawak mo yung, kontrolado mo yung aircon, mag-isa ka sa kotse, pwede ka pang mag-snacks. 'Di ba? Na-appreciate ko yung kotse because na-experience ko before na nag-work ako. Pumasok ako sa work ko, basang sisiw kasi bumabagyo. Yung pantalon ko talaga basa. Sabi ko, para saan? Minsan talaga sabi, para saan? Diba? Kaya na-appreciate ko, pag may kotse ka na pala, pwede ka umalis ng bahay mo, makakarating ka sa destination mo, hindi nababasa yung talampakan mo. So, na-appreciate ko yun, no? So, hindi ko siya tinitingnan na kotse lang, no? Ano siya, luxury of transportation. Diba? So, yun yung kotse. 5 years after I started Yusan, nakabili ako ng condo sa Parañaque, Sukat. This is a corner unit na 65 square meters, two bedroom. So, tinirahan ko yon for a while. So, itong picture na to, ito yung nagsasign ako ng contract. Tapos lumipat kami 2015. Grabe no, that's 5 years. Kotse, condo. Tinirahan ko to ng 5 years. Tapos binenta ko siya kasi nagpapabili na yung mama ko ng bahay. 2020, bumili ako ng bahay sa province namin, sa Naga City. This is a 300 square meters lot area. Half niyan bahay, half niyan gazebo, garden. Meron siyang 5 bedrooms. Siyempre, yung master's bedroom niyan, hindi sa owner. Sa nanay. Because, alam niyo naman, ang nanay, yan pa rin ang master. Kahit ako yung owner ng bahay. Kahit ako yung bumili ng bahay. Diba? So, tas yung 3 kwarto sa taas niya, may mga CR, bawat isang kwarto. Sabi ko, nung nag-house tripping kami, sabi ko, sayang naman ng space ng CR. More space pa sana ng kwarto. Pero, nag-move in kami kasi nito, right before the pandemic, yung lockdown. So, dito kami na-stuck. Na-enjoy ko. Ang sarap pala may sarili kang CR. Pag kailangan mong gumamit ng CR, hindi mo na kailangan mag-antay, hindi mo na kailangan kumatok, hindi mo na kailangan sumayaw sa labas ng pinto ng CR. Nagpipigil. Alam mo yung ganun feeling. So, ang sarap pala, no, na ganun yung lifestyle. Kaya sabi ko, sa group chat namin, ng family ko, tapos nasa kanya-kanyang kwarto kami, sabi ko, grabe, mayaman na talaga tayo. Malaki naman din yung bahay namin previous this, pero luma na talaga siya. Alam mo yung pag umuulan, pag bumabagyo, problema, balde dito, planggana doon, 'di ba? Parang ang sarap din pala no na modern house, pag bumabagyo, umuulan, cold weather, relax ka lang. 'Di ba? So at least kahit pa paano, napa-experience ko naman sa mama ko yung gantong lifestyle. 'Di ba? So sino dito sa inyo na gusto din mapa-experience sa parents? Ako, I always say no na yung parents natin tumatanda yan. Ang kalaban natin is time. And for the longest time, marami na rin yung mga sacrifices para sa mga anak nila. Do you think it's the right time for us kids, no, to pay back na tayo naman? Tayo naman. For sure, kung meron pa kayong mga parents na nag-work for, nagpo-provide pa for you, feeling mo malakas. Hindi, strong yan si mama. Hindi, strong yan si papa. For sure, they're being strong because they don't have any other choice but to be strong. Nag-aantay lang yan na may mag-take over. Pag merong anak na kaya na mag-take over, for sure, gusto na rin niya mag-enjoy na lang ng life. Hindi na more provision. Huwag na natin sisihin yung parents natin kasi wala namang Yusana nung time nila. So tayo, nandito na tayo sa Yusana. Tayo na yung magtrabaho nito. 'Di ba? Yun yung best that we can give to our parents. Yung makapag-enjoy sila sa remaining years ng life nila. 'Di ba? So hindi man vocal yung mga parents, pero sobrang priceless lang nung nakita ko yung mama ko. Akala niya hindi ko siya nakikita. Yung
Kasi high ceiling yung sa sala dito eh. Tinitingnan niya yung high ceiling. Sabi, ang ganda talaga ng bahay natin. So, yun yung pinaka-priceless na ano ko sa mama ko. So, yan yun. Imagine, no, this is only 10 years. At hindi pa dyan kasama yung lifestyle ko, yung mga travels ko, yung mga lifestyle na provide ng yung sana. Ang dami. Ang dami. In just the span of 10 years. Ganto kalaki. At saan galing yan? Lahat yan galing sa 12 pairs ng Essentials. Lahat yan galing sa 30,000 pesos. Pag tinatanong ako, Grace, magkano yung bahay mo? 30,000 pesos lang yan. Grace, magkano yung kotse mo? 30,000 pesos lang yan. Why? Because everything that I have right now, lahat yun galing doon sa decision na mag-start right away sa Usana, mag-shell out ng 30,000 pesos, 12 pairs ng lumaklak ng 12 pairs ng, ay, hindi naman, lumaklak ng Essentials at trabahuhin ng Usana, lahat yun galing doon. Lahat ng mga Pilipino masisipag, but this time around, yung sipag natin na ibibigay natin sa Usana, sasabihin mo talaga sa dulo, sulit. Sasabihin mo, Saturday cut-off, sulit. Pag may organization ka na. So kung sa labas, ganito katagal. Diba? So, tingnan natin ang Usana. We can actually look at Usana as our Ferrari. Kasi, tinutulungan tayo ng Usana na mapabilis. Na makarating doon sa moment na nakuha na natin yung mga goals natin. Because ang kalaban natin, oras. Kalaban natin, oras. Before man, kung matuloy man yung World War III, makapag-enjoy man lamang tayo ng buhay natin. Tama, tingnan natin yung Usana as a vehicle that will bring us towards our goals. I'm not saying na naka-Ferrari ka, walang challenge. Pwede yung road na dadaanan mo, may mga lubak-lubak. You have to slow down a bit. But don't allow yung mga rough road na yon to, hindi, ayoko na, stop na ako. Nasa middle ka ng road, magsa-stop ka. Minsan you have to pause, kailangan magpagas ka minsan. Diba? Pause just for a few minutes. Pag na may mga rejections ka, pause for a few minutes, tas balik trabaho agad. Okay? So, maganda dito this time around, yung sipag natin, sobrang sulit. So, ang gusto ko lang iwan sa inyo, yung my final point is, pag may guest ka, ang mindset mo lagi on the spot. Yun lang sabihin mo, on the spot, on the spot, on the spot. Pag may guest ka, you forget about yourself, you focus only on your current guest. Forget about your issues, forget about your previous guest, kalimutan mo yung nag-reject sa'yo, kalimutan mo yung pay-in mo, nag-rank advance ka last week, kalimutan mo yon, that was last week. Iba this week. So forget everything else, focus your mind on your current guest. No, kailangan ma-address mo yung mga main concerns nun at kailangan mapapiin mo. So ang assignment ko sa inyo, kung wala pa man, yung what's your story na way na closing technique, kailangan yung i-prepare yon. Kasi para ikaw, pag nagkikwento ka, magiging malinaw sa guest mo yung kinikwento mo. So you have to write it down and then you practice it. Para malinaw din sa'yo and then may communicate mo ng malinaw sa guest mo. At lastly, ang trabaho lang natin talaga dito sa Usana is mag-prospect, present, pay-in. Yun lang yung pinakatrabaho natin sa Usana. Ayan, so prospect, present, pay-in. So ito yung, wait lang. So ayan, so prospect, sorry sa sulat present, pay-in. Ito lang yung pinakatrabaho talaga natin sa Usana. Paulit-ulit, prospect, present, pay-in. So syempre sa pay-in, nandito na yung closing techniques. So this is the 20% skills. Okay? This is the 20% skills. This is important, but for you to be more efficient in doing this 20% skills, no, kailangan mo saluhin yan ng 80% attitude. Because pagbago ka, don't you worry pagbago ka and hindi mo pa perfect yung 20% skills. Because if you have the attitude, even if hindi mo pa perfect yung skills, if you have the right attitude, the right mindset, if you have the 80%,
magiging successful ka pa rin sa USANA at may patutunguhan ka na maganda sa USANA. Because you know what? 80% attitude, this is the real blueprint ng USANA. Okay? Itong 80% na to. So kung magaling ka, 20%, supportahan. Kasi you know, marami ako nakilala na sa USANA, may skills, pero wala yung attitude, nasasayang. Okay? So itong 80% attitude, kung sasabayan mo pa yan, dadagdagan mo pa yan ng prayers, panalong-panalo ka na dyan. Diyan na papasok yung pray as if everything depends on God. Work as if everything depends on you. Okay? Malinaw po ba? Uma-attitude tayo. Diba? So, prospect, present, pay in. Pachat nga po, prospect, present, pay in. Prospect, present, pay in. Prospect, present, pay in. Yan yung pinaka-trabaho natin sa USANA. Madali mag-USANA, but you have to do it over and over. And in whatever mood you are, you have to do it over and over and over. PPP. Yan, para mabilis. Diba? So, victory is sweetest when you've known defeat. So, not everyone na makakausap mo mag-join. But it's okay. That's part of the process. So, at least, no, pag nagkaroon ka ng mga pay-in and you become successful, mas ma-appreciate mo siya. Mas ma-appreciate mo siya because you've known defeat. You've known lowest part of your life. Mas ma-appreciate mo yung victory mo. Okay, so yun lang po. I hope, no, marami kayong natutunan. I hope may natutunan kayo. And promote ko na rin yung upcoming event natin this April 10, 2026. Make sure no, na meron na kayong ticket. Kung meron na kayong ticket at may extra kayo, let me know. Diba? So, grabe yung mga speaker dito at 250 pesos lang. Meron ka ng Ranel Blanco, Billy De La Fuente, Nathaniel Sunyo, Edward Miguel. Si Sean and Saratan, hindi ko pa sila masyadong kikilalanin pa lang natin siya on April 10. Pero ako, ang inaabangan ko talaga dito. Siyempre, itong tatlo, upline ko kasi itong tatlo na to eh. Ito, Crossline. Ay, ba yan? Crossline, si Ranel Blanco. 8-star, Diamond Director. Sobrang humble niya. Na-meet ko na siya sa Cebu. Na-meet ko siya sa Camp Happiness sa Malaysia. And excited ako to hear from him again. Okay, so kita-kita tayo. Ayan, may ticket na sila. Mentor ko may extra ka. Let me know. Diba? So, kita-kita tayo dito on April 10 and I hope no meron kayong natutunan and makapagpa-on the spot tayo bukas and sa mga darating na araw. So yun lang po. Thank you very much everyone. Yan. Thank you so much, Mentor Grace. Ayan, nakuha ko na rin. Thank you so much po for sharing your experience and your powerful closing techniques. I'm sure marami tayong baon na learnings tonight. PPP lang pala. Prospect, present, pay in. Yun, di ba? So excited na ba tayo makapag-pay in? On the spot pay in? Di ba? Hello? Hello? Nadidinig ba ako? Ayan. Excited na ba tayo sa PPP? Prospect, present, and pay in. Di ba? So, before po sa ating next na, meron pa, hindi pa po tayo tapos, mag-picture taking po muna tayo with Mentor Graves. Ayan, marami tayong na sim-sim na tamis sa grapes na tinuro sa atin ni Mentor na kahit maliliit man, pag nag-cluster yan, ang dami pong bunga, abundant. Yan, thank you, Mentor Grace. Thank you po, Mentor. Thank you, Mentor. Thank you, Mentor. Ako na magpipicture taking sa atin. Open na ba mga camera? Open po ng camera para meron tayong souvenir picture with Mentor Grace. Yung walang camera, hindi kayo kasali talaga kasi naka-hide talaga sa akin yung mga walang camera. Okay? So, sorry na lang. Pwede mo sana i-post to sa Facebook mo. Okay? So, anyway, I'll take a picture, everybody. Hold on. Ayan. Smile, guys. I got it. Go back to the host. Thank you, Mentor. Thank you again, Mentor Grace. Thank you, everyone. Thank you, Mentor Trina. Thank you po. Bye-bye.